Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang 9 na taon ng paghahari ni Osias, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa Hala, ang ibay sa ilog Habor sa Gosan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa pagpapahirap ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Huda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta, nang sabihin niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos. Sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin maliban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother,
Let me take the speck out of your eye. When all the time there is a plank in your own eye, you hypocrite. First take the plank out of your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.